Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa tagabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga vlogger bagaabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi pag-aayaan ito sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa katagal na bagaabayan, akala mga paninira ay batutuho yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga bayan and a happy Sunday sa ating lahat. Okay, so before na mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check natin ang mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Lerma Sondita. Meron siyang 107 na mga comments. Nandiyan po si Shane Sibal. Meron siyang 95 na mga comments. Nemi Hasigawa. Meron siyang 64 na mga comments. Myra Mariano. Meron siyang 30 na mga comments. Angeline Quiason. Meron siyang 29 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi rin pong nag-shares ng ating mga videos. Thank you so much! And also makaabahan ko, i-acknowledge din po natin ating po mga channel members. Nandyan si Maria Los Lagunsad, Floranti Aquino, Barbara Butler, Katita Dar, Susan Torres, Edmond Castillejo, Samuel Membrado, and Via Vivar. I-greet natin makaabayan ating po mga suki, mga early birds. Yung nanguna po sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section, nandyan sila si Wing Salvatierra, William Esteban Verdogo, Alicia Leak, nandyan po si Elvier Shimizu, Elsa Hoffman, Boboy Elmido, Costin Sadugyo, Nonsky Pasamonte, nandyan po si Victor Robin, Marilo Bidnarek, Rosalie Cartera, Nida H. Haka, nandiyan po si Otelo Lem Diesto, Judith Dumas Panya, and hi to Tony Hunters Vloggers TV. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, of course, I'm humming po na sana magandang ating gising ng umaga at meron ng energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. Siyempre, as usual, doon po sa kababayan po nagigising pa lang at wala pang energy. Don't worry, painit ko po kagad yung mga maga kasi marami mga baon na mga pasabog at mga balita sa Ivan na magamit ho natin. Ipandibang po sa mga ipinapakalat na mga fake news ng kabilang kampo, mga fake news peddlers. At syempre mga kababayan ko, dapat silang kukurtin araw-araw kasi sila po ay salot ng lipunan. Okay, good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. So mga kababayan ko, kahapon di ba napag-usapan natin si Ben Barubal at saka siya po ay binisita po ni pambansang Tagiptip mga kababayan. So meron siguro nakapanood po sa atin dito sa ating vlog tungkol kay Ben Barubal mga kababayan na kakilala po ni Kokoy or ni pambansang Tagiptip. So meron siyang comment mga kababayan. Actually siya po ay nag-send po sa akin ng message sa doon po sa Facebook na tungkol po dito kay Ben Barubal at saka kay Kokoy mga kababayan. Siguro hindi niya nagustuhan dito ang mga banat po ni Sir Ivan tungkol po doon kay Ben Barubal at saka kay Kokoy. So meron siyang sinabi sa akin mga kababayan. So I think itong taon na to close ito no Kokoy mga kababayan. So mamaya pag-usapan natin yan kasi merong offer mga kababayan. Merong offer. Well actually, hindi naman kasi yan bago kay Sir Ivan. Meron po nag-offer sa atin pero dinecline ho natin mga kababayan. Dinecline natin, hindi natin po yun ni-replyan. So mamaya papakita natin yan. And also
mga kababayan ko, mag-update rin po tayo. Tungkol po kahapon sa nangyari doon sa sa hotel na kung saan meron po mga bago po na mga personalidad na nag-file na po ng kailang COC or Certificate of Candidacy mga kababayan sa mga iba't iba po ng mga sector. And also po iba-iba rin po ng mga posisyon mga kababayan. So nakita ko natin, dito meron pong nadagdag po sa slate po ng PDP laban mga kababayan. Sino si Ivan? Kilala ba natin si Jimmy Bundok? Yung singer mga kababayan. And I think siya po siguro ay isang attorney mga kababayan if I'm not mistaken. Pero ang pagkakilala ko sa kanya, siya po ay isang singer. Sino ba ang kilala dito kay Jimmy Bundok? Isa siya dito po ay nag-join sa PDP Laban mga kababayan. Bagong membro po ng PDP Laban. So gusto ko lang pong ipakilala sa inyo para at least alam nyo rin po ang grupo ng PDP Laban ay hindi na po dapat po makapasok po sa gobyerno mga kababayan kasi sila po ay mga Maka Duterte. Alam ho natin yan. At saka alam rin po natin po mga kababayan yung kalidad po ng mga pro-Duterte, mga pro-China kung saan sila loyal. Hindi sila loyal mga kababayan sa gobyerno. Or hindi sila loyal po sa mamayang Pilipino kasi kung saan sila loyal, doon po lang sa mga Duterte. So ang kanilang plataforma, para lang po pabor doon sa Duterte mga kababayan. Okay? So please don't forget si Jimmy Bundok. Nandiyan na po sa PDP Laban mga kababayan. And also nakita na po natin, kilala ba natin si Rastaman mga kababayan? Or sino po ditong nakaalala po kay Rastaman? If I'm not mistaken, 'di ba si Rastaman nag-file siya ng candidacy last 2019 yata 'yon or before nga pala sa election mga kababayan 2022. Pero ito pong si Rastaman mga kababayan, 'di ba siya po ay na-declare po as nuisance candidate kasi nga tingnan niyo lang po si Rastaman mga kababayan, 'di ba? Talagang kingkoy eh. Basta akin pasensya talaga po. Pero si Rastaman nakatawa siya sa iba po na mga mga style mga kabayan sa mga vlogging nila, 'di ba? Itong si Rastaman sinasama ito sa mga vlogger po. Ginawa to ng content. Meron nga nakita ko na isang charity vlog mga kabayan, minsan isinama niya itong si Rastaman. Pero dito po pero diyan po sa gobyerno at saka hawak ka po ng posisyon, iba naman kasi na level na 'yan. Iba talaga po. Dapat po yung qualified na makahawak po ng posisyon diyan po sa gobyerno natin, dapat talaga yung qualified mga kabayan, 'di ba? Tas itong si Rastaman mga kababayan, kung sakali makapasok sa gobyerno natin, nako po, tsaka ang kanyang tinakbo mga kababayan for senator. Kasi yung last time, 'di ba nag-file siya ng kanyang COC para po sa posisyon po na presidente mga kababayan. Para po sa presidente, ngayon for senator na po itong si Rastaman. Sana itong sa COMELEC, sana baguhin lang po nila ang qualifications po kung sino man lang dito po yung pwede po makapag-file po ng COC mga kababayan. Kasi papangit ang imahe ng COMELEC eh. 'Di ba ang pangit talaga Kasi nga dito kay Rastaman pa lang, kung siya po ay manalo mga kababayan Grabe talaga, isipin niyo po kung manalo si Rastaman, nako po, Diyos ko po. God help us. At saka ang kanyang plataforma mga kababayan, gusto niya pong suportahan, ibalik niya yung isabong. Yes, yung isabong. At saka alam ko rin po mga kababayan, marami rin pong naghahangad, marami pong gusto na ibalik po yung isabong mga kababayan. Di ba? Kahit saan po tayo po magbabasa po doon sa mga grupo po ng mga sugarol, doon po sa Facebook o saan man yan na mayroon po mga grupo po ng mga tungkol sa sugal mga kababayan. Di ba? Marami pong nananawagan na sana daw ibalik po yung isabong. Marami pong nagkakagusto dyan mga kababayan. Kasi nga, siyempre, komportableng, easy access na lang po kasi nga nandiyan na po sa cellphone mga kababayan, 'di ba? Install niyo lang po yung isabong, pwede ka na pong magsugal. Diyan lang po sa cellphone mga kababayan. Hindi mo na kailangan na ka po ay pupunta doon sa mga lugar na kung saan meron pong derbe, meron pong sugal kung saan mang lugar na yan, hindi mo na po kailangan pong pupunta doon. So nandiyan na po sa inyong mga cellphone mga kababayan. So yan po ang plataforma po ni Rastaman mga kababayan. So para sa akin siguro hindi lang po pwede siguro or hindi lang po siguro kailangan nang ibalik po yung isabong mga kababayan sa kadahilanan. Di ba nung time po nakasasagan po ng isabong mga kababayan, marami pong nangyari talaga na patayan. Di ba? Maraming naibalita na mayroon pong sinaktan po na pamilya or kanilang papa or mama kasi ang kanilang anak mga kababayan naghingi po ng pera para po ipasugal po sa isabong
Di ba meron pong nabalita niyan? And also, marami rin pong patayon mga kabayan. Kasi nga, yung sugoron na yun, siguro nagnakaw na, nang hold up na, ang iba naman po, meron silang malaking utang dahil po sa isabong mga kabayan. So para po para po mabayaran nila ang kanilang utang, so need na po nila pong magnakaw mga kabayan. And worse, baka sila po ay papatay pa para lang po makakuha po ng pera, ipang bayad dun po sa kanilang utang mga kabayan. So para sa akin, no, I think was better, hidden lang po ibalik po yung isabong. Siguro mas okay, mahjong na po mga kabayan. Sino ba ang marunong ito maglaro po ng mahjong? Si Seban marunong po. Since pa na elementary pa ko mga kabayan, since elementary days, alam na po si Seban po na maglaro po ng mahjong mga kabayan. Pero hindi yung mahjong na pumunta ka doon sa mga iba't ibang lugar at saka makipagsugal ka mga kabayan ng mahjong. Hindi po ganon. Ang kasama ko lang po maglaro, siyempre yung mga pinsan ko, yung kapatid ko, aki po mga auntie or tito, at saka noon mga kabayan, yung nabubuhay pa aking lola, kalaro ko rin po ang aking lola. Kasi ang aking pong lola ang nagturo sa amin mga kabayan ng mahjong. So for leisure lang po, walang pustahan. Meron pustahan kunti-kunti lang po, like piso-piso, dos-dos, ganun lang po. Pero hindi na po yung malakihan mga kabayan. So kapag meron pong reunion, meron pong kain-kainan, kasama po yung mga pamilya, doon po meron talaga pong mahjong mga kabayan. Alam po maglaro po ni Sir Ivan ng mahjong. Sino ang guilty dito? O sino po yung marunong po maglaro po ng mahjong? Please comment sa baba. Babasahin natin yan mamaya mga kabayan. Okay? So anyways, ito na po, pag-usapan ho natin. Meron kasi pong nag-send sa atin po ng message, actually Bisaya mga kabayan. Pero i-convert natin po itong Tagalog para po maintindihan lahat. Well, actually, ito pa rin po ay meron siyang offer. So, mga kabayan ko, sabi niya, Boss, maing hapon. Sabi niya, magandang hapon daw. Sabi niya, Boss, magandang hapon. May hangyo lang ta ko nimo, kung okay ra nimo, dili na nimo hilabtan si Kokoy og Ben Barobal. Sabi niya mga kabayan, meron sana ko pong pakiusap sa iyo na sana po wag mo nang pakialaman si Kokoy at saka si Ben Barobal kasi sabi niya total, pareho naman mo sila na mga vlogger daw. Sabi niya, total, pareho naman kayong mga vlogger. Sabi niya mga kabayan. So ngayon, sabi niya, ani na lang istoryaho nimo si Kokoy kay i-refer kanya, boss, sa iyang kaila para maambunan ka og grasya. Sabi niya mga kabayan, kakausapin ko lang daw itong si Kokoy para daw i-refer ako doon sa kanyang kakilala mga kabayan para daw merong blessings. Merong blessings mga kabayan. So itong ebidensya na to, ang ibig sabihin, kumpirmado talaga na meron pong bayaran po sa kabilang kampo mga kabayan. Di ba sabi niya na mas better daw, nakakausapin ko lang daw itong si Kokoy para daw i-refer ako sa kanya, sa kakilala daw ni Kokoy mga kabayan. Sabi niya, para daw maambunan ka o grasya, para siguro ma-offeran po ng blessings mga kabayan as a vlogger. Siguradong dako-dako ang imong makuha, boss, kay daghan man ka og subscriber. Sabi niya, sigurado ako malaki ang makukuha mo, boss, kasi marami kang subscribers. Kasi lang yung makakabahan ko, noon pa man, alam na po ni Sir Ivan na meron talaga pong bayaran po sa kabilang kampo. At yan po ay depende po sa engagement, depende rin po yan sa subscriber mga kabayan. Depende ho yan. Kasi nga dito pa lang kaya nga hindi ko siya nireplyan kasi alam na po ko yan or alam na po yan ni Sir Ivan. Sabi niya, hinaot unta ka, boss, nga okay ka, Duterte tabos ha. Duterte, kainin mo yang Duterte mo. Ayaw ko sa Duterte. Kasi nga, kilala na po natin po yung mga Duterte. At itong mga Duterte na to ay hindi na po dapat po makabalik po sa bansa natin. Ang pangit niya mga kabayan, babayaran ka or offeran ka ng ganito pong halaga para lang magiging vlogger ka sa kabilang kampo. Actually, sa totoo lang mga kabayan, meron pong dalawa. Previous po na mga nag-message sa akin, meron pong offer kay Sir Ivan. 'Di ba? I think parang natapik ko na yata dito mga kabayan last year. Meron pong nag-offer sa akin po last year and saka late nitong January, if not mistaken, January 16 yata 'yon or 17, meron pong nag-message sa atin mga kabayan, offer pa rin po. Pero yan po ay dinecline po ni Sir Ivan. Honestly, dinecline ho yan ni Sir Ivan.
Sa kadahilanan makabayan, kasi nga, sa tingin ko, ang pangit naman kasi kapoy babayaran, parang gaganon ka makabayan, para bang maganon ka, para masuffocate ka, kasi nga, siyempre, kontrolado ka na nila, kasi nga ikaw po ay kontratado makabayan. Meron ka na kasing kontrata, so maging ganon ka makabayan. Hindi ka magagalaw sa gusto mo, or hindi ka makakabungga dito, makapag-vlog dito, with your own content, at saka ang research, kasi nga, ikaw po ay hawak na po lang makabayan. Yan po ang pangit. Kaya sila po ay hindi ko po ni-replyan makabayan. Ayaw ko ng ganyan. Kasi dito po sa ating channel, honestly, ang gusto po ni Sir Ivan, gusto dito honest vlogging makabayan. Gusto ko honest vlogging. Kung sino ito yung gusto kong suportahan po na politiko, dapat honest po ang pag-resist natin at saka honest din po dito, galing po dito po sa ating puso makabayan. Kasi maganda naman kasi na walang balakid or wala bang dito, mayroong ganun dito, mayroong nasasta dito. Boss, ito pong i-vlog mo, ito pong vlog mo, baka kasi makabayan, sasabihin ka, huwag mong kalimutan, kontratado ka, di ba ganun makabayan? Ang pangit naman kasi yung mga bayaran po ng mga vlogger makabayan, parang kinain na po nila yung kanilang prinsipyo, ang kanilang sinasabi noon, yung sinuka na nila, tapos kinakain balik makabayan. Parang ganun kasi, ang pangit talaga yan. At saka yan rin po ay mararamdaman at yan rin po ay mapapansin po ng mga viewers natin na bigla pong nagbago si Sir Ivan. Di ba? Ganun ba ang klase nyo ng mga vlogger? Walang pasabi-sabi, ito nang gusto natin, ito na po yung format natin, ito na po yung susuportahan natin. Di ba? Bigla lang tayong bumaliktad. So yan po ay pangit talaga at yan talaga po hindi malayo, magdududa kagad po yung mga viewers natin at marami pong magagalit sa atin po ng mga viewers makabayan. Gusto ko ang vlogging natin dito, galing po yan sa puso. Nakikita ko kasi makabayan na si PBBM, siya po ay matino po na tao. Matino po na leader at napakasipag po na presidente makabayan. Kaya taos puso ko po siyang sinuportaan. Walang bayad-bayad yan, kahit sino man yan, kahit meron pong 3 offer sa akin na alam niyo makabayan ko. Nakita niyo ba yung vlog po ni Cap ninyo Barsaga kahapon? Di ba meron siyang pinangalanan doon at meron siyang pinaparinggan kasi nga doon sa kabilang kampo makabayan, sabi niya ang pinakamababa doon na bayaran daw is 100,000 makabayan per month. 100,000 po per month ang mga vlogger doon kapag ikaw po ay vlogger at saka okay po ang inyong engagement makabayan. Kaya nakita natin dito na meron pong nagbaliktaran kasi sila po ay nabulag agad makabayan. 100,000. At meron pong nalaman po si Sir Ivan na umaabot po ng 300,000 makabayan. Depende ho yan sa inyong engagement. Merong 100,000, merong 200,000 at meron pong 300,000 makabayan. Pero meron pong nabigay sa atin po ng information na 500,000 pala yung bigayin makabayan. 500,000 per month ang vlogger makabayan sa kabilang kampo. Pero alam mo natin, hindi yun fixed po na 500,000. Bakit? Kasi meron po silang middleman makabayan. Like for example, sila po si Sara or sila si Marcolita o sino mga politiko dyan na gusto po mag-hire po ng vlogger makabayan. Hindi naman kasi yan directly po galing sa kanila from Sara dito po directly po sa vlogger. Hindi po ganun makabayan. Meron pong mga middleman yan. Example lang ho yan. Meron pong middleman niya makabayan. Baka magkaano po yung pera doon sa middleman, sa ibibigay sa iyo, 300 na lang, baka sa kanya, 200,000 makabayan. Ganun po ang kalakaran dyan. Pero hindi po nabulag si Sir Ivan at wala pong planong babaliktad po si Sir Ivan. Ako happy na po ako dito. Happy na po ako dito po sa aking mga viewers na pinapanood nila ang ating mga advertisements. Hindi na po nila in-skip po ating advertisement. Okay na po dyan. Saka doon po sa mga nagbibigay po ng mga super thanks, sa mga nagpa-member po sa atin po ng channel memberships, okay na po dyan si Sir Ivan. Hindi na po ako naghanap po ng malaki pa makabayan. Hindi na po naghanap po si Ivan po ng malaki po na bayaran kasi gusto ko dito honest vlogging lang po. At gusto ko dito po suportahan po si PBBM hanggang matapos po ang kanyang termino makabayan. Okay? Kasi marami marami mga saldo ng lipunan na lagi pong nainira po kay PBBM. Okay? So, for ito makabayan, sino ang nakapansin sa inyo tungkol dito po kay Bongo makabayan?
Tungkol po sa balita ni Bongo, 'di ba doon po sa Quadcom Committee sa Kamara mga kababayan na meron dong whistleblower, meron pong witness na ito daw si Bongo, meron siyang alam motibo sa pagpaslang dito kay Barayoga mga kababayan. Si Barayoga, 'di ba siya yung PCSO official, board secretary po ng PCSO mga kababayan, si Barayoga, 'di ba siya po ay pinaslang last 2020. At meron pong balita-balita, according po ni Major Mendoza yata yun, if not mistaken, na ito pong si Bongo, meron siyang alam mga kababayan sa pagpas lang doon. Di ba yan po sumabog talaga na balita? Pero kung napapansin natin, or sino bang nakapansin dito, hindi na po maklik ang link po ng mga balita, article po ng mga mainstream media mga kababayan. Yes, hindi na po mag-open. Maklik mo pero hindi na po mag-open mga kababayan. Meron pong maklik doon pero blanco na po ang makikita nyo sa inyong webpage. Wala na po mga kababayan. Ang ibig sabihin, kasi nga nadawid ito ang pangalan po ni Bongo, alam mo natin si Bongo politiko yung mga kababayan at saka siya na po ay tatakbo bilang senator. So meron malamang sa tingin ko lang dito, meron pong kagrupo sa kabilang kampo na magaling rin po sa computer mga kababayan, kinalikot na po ang mga link po ng mainstream media or baka na-hack po ang kanilang server mga kababayan. Kaya po hindi na po ma-open po yung mga articles na yon kasi ayaw siguro na makita po ng karamihan yung balita, tungkol doon sa sinabi po ng whistleblower o ng witness na si Mendoza mga kababayan na ito pong si Bongo may alam po sa pagkamatay ni Barayoga. Pero nakita na po natin sa balita, di ba mga kababayan, yan po ay dininay po ni Bongo mga kababayan na sabi niya wala daw siyang alam, dapat daw na mabigyan daw ng hustisya ang pagkamatay daw ni Barayoga. Alam na po natin yan. Pero kasi si Garma at ito yung si Leonardo, tauhan kasi yun ni Digong mga kababayan. Diba? Tas dinideny pa nila si Garma at saka si Leonardo, mga tauhan yun ni Digong. Pero siyempre si Bongo, patay mali siya pa rin po mga kababayan. At bakit hindi niya sinabi noon? Bakit ito pong si Bongo ay nanahimik mga kababayan? Diba? Para nakaduda talaga eh. So talagang dito sa kabilang kampo mga kababayan, meron na pong gumalaw, meron na pong gusto pong pagtakpan ang balita tungkol kay Bongo mga kababayan. And also, ipapakita ko rin po sa inyo ang balita po kasi nga 'di ba naumpisa na po natin si Bongo. Doon kasi sa News 5 mga kababayan, 'di ba doon sa fact check, finact check kasi ni Lingaw ito pong si Bongo mga kababayan. Yung tungkol po sa Pogo, 'di ba si Pogo, 'di ba si Bongo mga kababayan, meron siyang statement na nilabas nung after po na nag-decide po si PBM, final yung pagbana po ng Pogo sa Pilipinas mga kababayan. And after that, ito pong si Bongo mga kababayan, nagpalabas kagad siya na ng kanyang statement na sabi niya na ayaw na daw sa Pogo at saka hindi daw niya suportado yung Pogo mga kababayan kasi nga lalong-lalo na kapag maapektuhan na daw dito yung peace and order sa Pilipinas. 'Di ba sabi niya, hindi niya daw gusto yung Pogo at saka hindi niya daw sinuportahan po yung Pogo mga kababayan. Pero siya po'y finact-check po ni Lingaw. For more details, let's watch this. Kabilang sa mga matagal na raw kontra sa Pogo ay si Senador Bongo. I-fact-check po natin yan. Sa patuloy na pagdinig ng Senado tungkol sa mga illegal na aktibidad na kinasasakutan ng mga Pogo, si Senador Bongo naninindigan na noon pa ay hindi raw siya sang-ayon sa Pogo. Lalo na raw kung ito'y nakakapekto sa peace and order ng bansa. Muling giniit ng Senador sa kanyang social media post noong September 9 na for the record ay ayaw daw niya sa Pogo. Ang post na yan, meron na po ngayong 1.5 million views. Pero mga kapatid, dati pa nga bang hindi pabor ang Senador sa Pogo? Yan ang ating bibigyan ng konteksto. Sa pagsusuri ng ating fact-checking partner sa Facts First PH, bagamat nagpahayag si Go ng suporta sa total ban ng Pogo nitong Hulyo, matatandaan na noong taong 2021, isa po siya sa mga senador na bumoto pabor sa Republic Act 11590, pang pagpataw ng buwis sa operasyon ng mga Pogo. Noong Setyembre naman ng nakaraang taon, hindi kasama ang senador sa mga pumirma sa rekomendasyon ng Senado sa pag-phase out ng Pogo sa ating bansa. Paalala mga kapatid, mainam po na ating suriin at bigyan ng tamang konteksto ang mga nilalabas na pahayag ng mga opisyal ng ating pamahalaan para hindi tayo madaan sa matatamis na salita na wala naman palang katotohanan. Butata, pahiya si Bongo mga kababayan.
Ito kasi mga DDS, napakasinungaling talaga eh. Itong mga alipuris po ni Digong Makabayan, napakasinungaling talaga eh. Kahit alam na po natin sa balita pa noon na ayaw talaga po or pabor talaga itong si Bongo sa Pogo Makabayan. Kasi syempre, siya po ay right hand po ni Digong. Sino man dito yung nag-legalize po ng Pogo Makabayan, di ba si Digong? Ay syempre, nandiyan rin po si Bongo. Pero bakit niya sinabi na hindi niya daw suportado yung Pogo at ayaw niya daw sa Pogo Makabayan? Kaya nga siya nabash dito, marami nang po nakalam yan kasi nga very easy lang po ang mag-research. Kaya itong si Bongo, napahiya Makabayan, di ba? Nakatawa talaga eh. Tapos ibuboto ninyo yung mga PDP Laban members, yung mga tauhan po ni Digong, ibuboto ninyo, mga sinungaling ho yan. Ipakita ko po sa inyo po yung nangyari po doon sa rally sa may UP Makabayan. For more details, let's watch this. Hanggang nasa pwesto si Sara Duterte, hindi naman siya nagkaroon ng kahit anong solusyon na para sa masa. Hindi naman siya nakikinig sa mga panawagan ng mga masang Pilipino. Ano po ang nangyayari ngayon dito? Ngayon, nagkaroon kami ng isang kilos protesta para sa panawagan na i-impeach si Sara Duterte. Kami ay mga iba't ibang progresibong individual, mga organizations, and different members of the community. May mga guro din tayo ngayon nakasama na sama-samang nananawagan na tanggalin na sa pwesto si Sara Duterte. So in the past 2 years ng kanyang pamumuno ay hindi naman siya nagkaroon ng kahit anong solusyon na para sa masa. Hindi naman siya nakikinig sa mga panawagan ng mga masang Pilipino tungkol sa mga iba't ibang mga kailangan mangyari sa ating bansa para makausad tayo, makapag-develop tayo. In the past, naging Secretary for Department of Education, and habang siya ay isang Secretary ng Department of Education, wala naman din siyang ginawa na concrete na solusyon. Napakarami mga materials na binibili nila na napakamahal, napaka-high-tech, pero hindi naman doon umaabot sa mga schools. Tapos kung makita natin, mga gaming laptops, yung mga yun pala ay dumirekta sa mga satellite office ng Office of the Vice President. Parang hindi naman nila kailangan yon. At itong budget na to ay dapat binibigay na lang para mas maraming classroom, mas maraming mga school materials, mas maganda yung education system natin. Pero hindi niya ginawa yon. And di ba nga for the pa siya, designated survivor pa si Beth. Pero ang totoo, sino nga ba yung nag-survive dito? Sige, nag-survive ka, pero at what cost? At the cost of more Filipino people na nagsasuffer and mas naghihirap. Puro naman kasi drawing ang mga plano po ng mga Duterte Makabayan. Puro lang po drawing, wala sa gawa. For example, tungkol dyan sa mga baha Makabayan, di ba kung napapasun natin, meron pong nag-viral kasi na isang video Makabayan, di ba nagbaha po kahapon, o saka how many days po nagbaha po doon sa Davao Makabayan. So talaga pong nag-ingay po yung Davao City. Marami po itong naghanap po sa mga Duterte kung nasaan na daw yung 51 billion pesos po na budget po ni Pulong or ano ba ang ginagawa daw ng mayor doon sa Davao Makabayan. 'Di ba? Napakahambog nila, napakayabang nila na ipapakita doon nila sa taong bayan kung paano daw tutugunan yung baha sa Pilipinas Makabayan. Baha sa Pilipinas, sa Davao pa nga lang, hindi na kaya pong resolbahin Makabayan. Tas Pilipinas pa? Sinong sabi niyan? Siyempre, mga Duterte Makabayan and also ang mga DDS. Ipakita ko sa inyo po yung video Makabayan tungkol doon sa baha po sa Davao City. O diba? Tas sabi niya Makabayan, sabi ni Sara, ipapakita ko sa inyo lahat kung paano susolusyonan ang baha sa buong bansa. I'm using my position, platform to show government officials how to command. Ang yabang eh. Sa Davao pa nga lang, hindi na solusyonan Makabayan. Buong bansa pa, talagang tanga eh. So anyway, si more natin. Nandyan po si Jillian Quezon, Rose Guevara, Emmy Mapalad. Nandyan po si Joselisa Moises. I-share po natin si Bibok Escarlan, Jovi Montero, Susan Reyes. Nandyan po si Aida Sinsuat, Susette Tabor, Hyde Sulin Gonzalez, Lolita Lopez. Nandyan po si Erpelo Mark,
Papa Adilio, Angelita Holsanger, Hedalisa Valian Channel, nandiyan po si Leonila Montero, Nelfred Di Maano, Maricel Yorobio, hi to Manuel Balinget, Linda Lim, nandiyan po si Jessie Chets TV, and hi to Lolita Madriaga. Mga kababayan ko, ipakita ko sa inyo ang vlog po ni Mike Abby. For more details, let's watch this. Ibang klase talaga ang mga Pilipino. Di ko naman nila lahat. Akalain po ninyo, after 3 days o pangatlong hanggang 3 araw na filing ng Certificate of Candidacy, ang mga naoobserbahan ko at nakikita nating lahat, parang entertainment lang ang ginagawa ng mga nagpapile, lalo na sa mga national position, di bali sa local, okay lang yan. Kanya-kanyang pakulo, pero pakinggan mo naman, wala naman sinabing para sa tinatawag nating good governance or matitino at seryosong programa para pagandahin ang ating bansa. Talagang kinukuha lang ng mga politiko sa gimmick, entertainment, comedy, at pakulo. Hindi ang paghahayag ng plataforma o mga plano ang inilalabas nila sa social media at sa media. Puro entertainment lang na may mga banda, may mga naka-uniforme ng iba-ibang kulay, di umano'y supporters, dati na pong gawi yan Dati na pong sistema yan ng kampanya, pagpapakilala sa marami ng dekada dito sa ating bansa. Ang tanong, nagbago ba ang buhay nyo? Lalo na yung mahihirap. Di ba hindi naman? Kaya maging aral, huwag padala sa mga gimmick, drama, entertainment, dapat seryosong aralin. Ano ang kanilang kakayanan? Meron ba sila nakakayanan o wala? Yun ang pagbabasihan. Hindi kasikatan, hindi kung ano. Kasi ang kasikatan at kapangyarihan dahil ng pera, hindi yan kailangan ng Pilipino. Ang kailangan natin may talino, may galing, nasa puso, may paninindigan sa pinaglalaban ng Pilipinas sa West Philippine Sea at sa totoong pagharap sa maraming problema ng bansa. Sa seguridad, pagkain, trabaho, at kalusugan, education. Iyan ang mga mahalaga. Hindi yung papunta ka pa lang sa filing ng Certificate of Candidacy. Ang dami ng kadramahan. Ang dami ng pakulo. Yan. Ang naniniwala sa pakulo, mga drama, propaganda ng mga politiko at political party, yan ang magiging dahilan kung bakit hindi magbabago ang buhay ninyo. Parating lagi kayong mahirap o palagi na lang na naghahanap kayo ng pagbabago. Ang tunay na pagbabago, kilatisin ang mga taong ito. Ulitin ko, meron ba silang kakayanan? Or wala naman? Yun Sa panahon po ngayon, madaling makilala ang tao. Magsalita lang, sa galaw pa lang, sa mga record nila, kung may record sila, makikilala mo na ang tunay na may puso at paninindigan para totoong maglingkod sa bayan. Sa ngayon, pasintabi na, hindi ko nila lahat. Parang power lang ang habol Mapwesto lang makapaghawak ng kapangyarihan. Kasama na dyan ang pera at salapi ng bayan. Pero yung seryoso sa kung ano ang dapat niyang ilabas sa publiko para sa kanyang plano sa kinabukasan ng bansa. Kinabukasan ng mahirap. Kinabukasan ng kulang sa education, pagkain, trabaho, at iba pa. Parang ala tayong nakita. Again, pasintabi na po. Kung kayong mga botante ay makukuha sa mga drama at gimmick ng political party at kandidato, huwag kayong umasa magbabago ang buhay nyo. Hindi pa kampanya, ang dating ng mga nagpapail, parang kampanya na
ang kampanya ng national candidate 3 months before election. Magsisiniwalaya ng January pa or February. Ang local candidate 45 days lang before election. Ngayong taong ito, 2024, hindi pa kampanya. Pero anong inyong nakikita sa pagpapile ng Certificate of Candidacy? Parang kampanya na. Kanya-kanyang pakulo. Ginawang mga media, social media, tuwan-tuwa dahil meron silang content. Pero huwag kayong padala sa mga content na yan. May mga agenda yan. Halatang halata mo yung mga nagbabantay dyan. Kung sila ay pro-government, anti-government. Propagandista sila ng mahilig sa drama ng mga politiko. Mahilig magpakulo ng mga politiko na hindi naman yun ang kailangan. Kaya maging maingat lang po tayo. Sabi nga ng COMELEC, susuriin naming mabuti ang lahat na nag-aplikante o nag-a-apply, nagpapile ng COC. Kung sila ba'y merong kakayanan, kaalaman, makinarya para kumampanya sa buong bansa. Pag hindi, disqualification ang aabuti nila. Yun po yun eh. Kahit kilala ka, kung wala ka namang malaking political party, wala kang perang magagamit sa kampanya, yan ay ground for disqualification. Ayan po yan ha. Marami pa po. Hindi ibig sabihin nag-file sila, kandidato na. Hindi ibig sabihin nag-file sila, pwede na. Hindi po. Dadaan pa yan sa pagsusuri ng COMELEC under Chairman George Erwin Garcia. Relax lang kayo. Masyado kayong maagang nabobola at nagpapabola sa mga politiko at kandidato. Delikado yan. Magbago na tayo, magbago na kayo. Ang pag-asa ng bayan ay manggagaling sa iyo, hindi sa politiko. Ang pag-asa ng bayan ay manggagaling sa mga seryoso, may kakayanan, kaalaman sa mga posisyon na kanilang ina-applyan. Kasi yung pagpapile ng Certificate of Candidacy, pag-apply yun. Ang tanong, meron ba silang qualification? Hindi qualification ang gwapo, maganda, magaling magsalita, magaling sumayaw. Hindi yun. Dapat dito ang gagaling. At sa puso. Sa puso, pagpuso, at kaisipan, katalinuhan magsama, may pag-asa ang bayan. Pero puro salita lang, papugi lang, paganda lang, talo ang bayan. Ang tunay na malasakit at paghahanda para sa magandang buhay ng kabataan, ating mga anak, mga apo at lahat ng kabataan na Pilipino dito at sa abroad dapat magsimula sa tamang pagpili ng susuportahang personalidad sa politika. Yan po ang ating advice. Ano ba? Hindi po ako nagmamagaling. Gusto ko lang makapagbigay ng idea sa kapupulutan ng aral po ninyo. Kasi masyado tayong napapag-iwanan na ng ibang bansa. Dahil yung lumang politika, lumang style ng kampanya at pagpapakilala, paulit-ulit lang. Sa ibang bansa po, alam ba niyo sa ibang bansa, ang kampanya at ganyan, hindi pinag-uusapan. During election lang sila, nag-uusap at yun lang. Walang masyadong mga burluloy, walang masyadong drama ang kandidato at political party sa kanila. Pag election day, doon lang sila. At ang mga tao doon lang lumalabas at bumuboto. O nananalo yung karapat-dapat. Gumaganda ang kailang ekonomiya, gumaganda ang kailang buhay kasi tama yung nilagay nila. Dito sa atin, malayo pa tayo para makahabol sa mga mayamang bansa. Dahil sa issue pa lang ng eleksyon at politika, malayo pa tayo. Sana mag-adjust na. Now na. Hindi bukas makalawa. Ngayon pa lang, magbago. Kaya mga kaabayan, huwag kalimutan. Dapat natin pong piliin po yung mga kandidato na hawak po ng posisyon dyan sa ating gobyerno. Dapat yung karapat-dapat mga kaabayan. No to PDP laban. Okay? So anyways, pag-usapan na po natin si Vico Soto or si Mayor Vico Soto mga kaabayan. Kasi may nakita ko doon na post po ni Political Witch Boy Revamp mga kaabayan. Yung account po, yung isang account po ni Hitad na 'di ba si PBM at saka si Efelisa, dala po nila po yung Love for All mga kaabayan. 'Di ba pumunta sila doon sa Pasig. So nandun po sa picture mga kaabayan, kung napapansin niyo po,
Di ba si Vico Soto parang lonely siya tingnan? Parang lonely siya. Kung nakikita ko natin po si Felisa, nakangiti, happy. Si PBBM, happy sila. Pati rin po yung ibang po na mga kasama po ni PBBM Makabayan, happy rin po. Pero itong si Vico Soto, kung titanahon natin, para siyang lonely Makabayan. Well, syempre, iba kagad po ang nakita po or ibinigay po ito na perception ng DDS Makabayan na sabi nila hindi daw happy na nakatabi ni Vico Soto sila po si PBBM Makabayan, hindi daw happy. Kasi dito po dito po sa comment sa baba Makabayan, sabi dito po ni ng mga kabilang kampo si Jay Lagumbay, sabi niya, "Huwag kang mag-alala Vico, magiging katulad ka rin nila soon." Magiging katulad daw nila ni PBBM Makabayan. Well, ako na po magsasabi dito, huwag kang mag-alala po Mayor Vico Soto kasi ikaw po ay magiging katulad rin po ni PBBM at saka ni Felisa na magaling po na lider at saka hindi po kurap. Nakikita po natin Makabayan, si Vico Soto hindi yan kurap. Nakikita po natin po yung Pasig. Diba talagang nag-boom ngayon yung Pasig Makabayan nung si Vico Soto na ngayon po ang humawak dyan bilang mayor sa Pasig Makabayan. Nakita ba natin, may narinig ba tayo tungkol dito sa pamamahala ngayon po ni Vico Soto na mayroon pong korupsyon Makabayan? Si Vico Soto, siya po ay matino. Sabi pa dito, Mayor Vico Soto, alam ko Christian ka. Alam mo kung ano ang liwanag at kadiliman. Nandiyan na naman tayo liwanag at kadiliman. Alam na ho natin yan. Kasi dito sa mga DDS, sila po yung kadiliman. Kasamaan plus kadiliman. Ano ba sinabi po ni Rocky Makabayan? Ang laban nila ay kasamaan, laban po sa kadiliman Makabayan. Di ba yan po sinabi po ni Rocky? So sila po ay kasamaan plus kadiliman ang mga DDS. Pero ang liwanag, ang Marcos admin. Si PBBM, si Felisa at saka yung kanya pong mga kabinete Makabayan at lahat ng mga employee po dyan sa Marcos admin. Liwanag po ang makuha natin po under sa pamamahala po ni PBBM. So don't worry po, Mayor Vico Soto, suportado ka ng mga Marcos supporter at ng mga Pinklawan at saka ng mga Dilawan. Nandiyan rin po yung mga loyalista nakasuporta po kay Vico Soto. Sabi pa dito, sira ang integridad ni Vico dyan, malamang din na yan tatangkilikin ng mga taga-Pasig na mga pro-Duterte. Okay, so sabi niya Makabayan, hindi na daw ito, nasira na daw yung kredibilidad ni Vico Soto, hindi na ito tatangkilikin daw, hindi na ito iboboto ng mga pro-Duterte dyan po sa Pasig Makabayan. Kailan pa sumuporta ang mga pro-Duterte dito kay Vico Soto Makabayan? Kailan pa sumuporta? Sige nga. Ginawan nga siya dito ng fake news Makabayan at saka tinira nga siya dito at meron pong nangyayari pong demolition job dito po kay Vico Soto Makabayan. Meron pong dineploy po ang kabilang kampo ng mga trolls at yan po ay nadiscover po ni Vico Soto Makabayan. Let's watch this. Tingnan nito, minadiscover ako sa Facebook. Nagsimula ito sa isang post ko sa Barangay Ugong, drainage na matagal nang hindi napapagawa, inauguration. Nagtaka ako, ba't naman nagalit yung mga tao? Hindi pala totoong mga tao yun, mga troll pala. Tinignan natin yung mga profile, humingi akong tulong sa kaibigan ko, hindi sa isa niya. At nakita niya may pagkakapare-pareho yung mga nag-angry reacts at naghaha-reacts. Ito po, iba-ibang mga post. Pare-pareho yung mga content. Ito medyo mas obvious. Ito sa multi-purpose, sa may bunga. Ito, pare-pareho yung mga content ng mga profile. At ito yung mas mabigat pa doon. Yung mga profile na yan, sila mismo nakalink sa mga bilihan ng mga troll, ng mga fake accounts, ng mga, ano ba tawag dito, ng mga fake engagement sa Facebook. Ito na po, may resibo po tayo. Ang tanong, sino kayang gumagawa nito? Pero hindi naman ito surprise. Mga kasama, mga kapwa ko Pasigenyo, alam naman natin na may mga taong handang magsinungaling, handang manloko para makuha ang gusto nila. Kaya kailangan ko po ng tulong ninyo. Ipakita po natin na hindi nauubra ang luma at maduming estilo ng politika sa lungsod ng Pasig. Oh, 'di ba? Inatake po si Vico Soto Makabayan. Marami pong umatake dito ng mga trolls po dito kay Vico Soto para po siya ay sisiraan. Sino ba ang note dito na marami pong trolls Makabayan? Di ba ang kabilang kampo, mga tauhan po ni Sara Makabayan, ang dami pong trolls. At saka sila po ay nag-deploy dito po ng maraming trolls Makabayan kasi nga malapit na po yung eleksyon. Ang daming trolls po sa kabilang kampo. Pero dito po sa mga pro-admin, dito po sa mga supporter po ni Sir Ivan, mga viewer po ni Sir Ivan, walang trolls dito. Mga DBS, yan pong mga account po na may marami pong mga comment dyan sa baba,
mga totoong tao yan. Sila rin po isang account na po yan. Marami silang comment. So hindi po sila mga trolls. Yan po ay solid viewer po ni Sir Ivan. Sinuportaan lang po si Sir Ivan. Sinuportahan po nila ang channel natin dito. Kasi gusto po ng mga viewers natin dito na malaman po ng ibang tao, na mga tao po na mga hindi po mga well-informed at saka nabulag po ng kabilang kampo, gusto nila makita po ang mga good news dito, mga totoong balita na nangyari po diyan sa gobyerno sa pamamahala po ni BBM. Kaya sinuportaan po ng mga loyalista, ng mga Marcos supporter at ng mga Pinklawan, Dilawan si Sir Ivan. Hindi ho yan mga trolls. Ang meron pong trolls ang mga DDS, di ba? And also, babalikan natin mga kabayan, yung picture po na kung saan nakita natin na mukha dang lonely itong si Vico Soto. Pero actually, nag-clap siya sa baba mga kabayan. Kasi nga, nagtinilan ko yan doon po mismo sa video, meron palang presentation sa baba na nagsayawan mga kabayan. Kaya pala si PBM, si Evelisa, at saka yung iba po dyan ang kasama po ni PBM mga kabayan, happy sila kasi meron palang nag-perform po sumayaw dyan sa baba mga kabayan. Diba? Hindi po yan totoo na si Vico Soto, hindi niya nagustuhan na kasama niya si PBM at saka si Evelisa. Ito po ang ating ebidensya mga kabayan. For more details, let's watch this. Magkakaroon ng Lab for All dito sa lungsod ng Pasig sa ilalim ng opisina ng ating butihing First Lady. Kami po ay lubos na natuwa at na-excite po. At alam ko, I don't only speak for myself, but for all of the Pasigueños here at sa lahat ng mga Pasigueño na matutulungan po sa araw na ito at sa lahat ng Pasigueño na natulungan na po dahil para sa kaalaman po ng lahat, hindi ito yung unang programa sa ilalim ng Lab for All, kundi una na rin po silang nanggaling sa Barangay Manggahan, Barangay Pineda at Barangay Santo Tomas at libo-libo na rin po ang natulungan po nila. Maraming salamat po sa lahat ng tumulong po sa opisina rin ni First Lady, sa lahat ng national government agencies, too many to mention one by one, para maiksi na lang po ang aking mensahe sa mga kasama ko po sa LGU, sa barangay. This would not be possible without our collective efforts. Kaya sa inyo pong lahat, maraming salamat. Pero syempre, higit sa lahat, ay nagagalak po tayo. Hindi lang po sa tulong kundi sa presensya ng ating mahal na Pangulo at First Lady dahil nabalitaan po namin na sa dami na rin po ng programa ng Lab for All ay first time daw po nakasama si Pangulo mismo. Maraming salamat po. I will not prolong my message any further dahil alam naman po natin lahat kung ano yung talagang nilulook forward natin ngayong umaga na marinig din po ang tinig ng ating mahal na mga bisita. Kaya muli po, magandang umaga. Maraming salamat po. O ayan, so palapakan naman natin si PBM mga kabayan and also si Evelisa. So kung nagustuhan po ninyo ang ating good news mga kabayan, please like naman po sa ating video. And also kung hindi po kakalabisan sa inyo, please do share also sa ating mga videos mga kabayan. Malaking tulong ho yan sa ating channel. Okay? So kasama rin po natin, nandyan po si Dioselene David, Jess Dubto from Calamba, Laguna. Nandiyan po si Ashin. Hi to Jemson, Jemboy, Jeriel, and Regine of Mandawi, Cebu. Greetings from Rodolfo Randarabor of Tansa, Cavite. Hi to Rons Ariglo Molinio Ramos. Nandiyan po si Evelyn Garcia, Evelyn Evangeline Atienza. Nandiyan po si Romeo Caro Gigato Jr., Nina Bioko from Japan, and hi to Angelita Holsanger. Okay, so ipakita ko sa inyo po ang vlog po ni Secretary Gadon Makabayan. For more details, let's watch this. Secretary, na mas marami ang loyalists compared sa Duterte supporters. Well, oo, malayong-malayo. Di ba meron na survey na ginawa dyan na ang 31% ng Pilipino ay pro Marcos at ang 15% lamang ang pro Duterte. At makikita mo noong election noong 2016, si former President Duterte ay nakakuha lamang ng 15 million na boto. At si President Bongbong Marcos naman ay nakakuha ng 31 million plus. At
doon pa lang makikita mo na talagang mas marami ang mga Marcos loyalist. At noong 2016, na kandidato ng Vice President si Bongbong Marcos, nakakuha siya ng 15 million. At the late Miriam Defensor Santiago ay nakakuha naman ng 2.5 million. Ibig sabihin, yung 12.5 million ang ibinoto ay si Duterte. Kasi alam kasi ng mga tao noon na si Miriam ay may sakit at hindi naman natin gusto yung magkaroon ng instability yung gobyerno. Kaya ang ibinoto na lang nila ay si Duterte. Kaya nanalo si Duterte as president kasi dahil doon sa boto ng mga Marcos loyalists. Napakarami niyan, magmula Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Isabela, Cagayan, at Metro Manila, NCR, pro Marcos din. Plus, isama mo pa dyan yung mga black voting na kagaya ng Iglesia ni Cristo, black voting ng Philippine Independent Church, at yung mga nasa Central Visayas na mga Marcos, na Imelda Marcos Country, Tacloban, Leyte, Samar, yan ay mga solid na mga Marcos votes. At even in Mindanao, ay napakarami rin ng mga Ilocano. Kasi noong nabubuhay pa si Presidente Marcos Sr., ay napakaraming nag-migrate yan sa Mindanao ng mga Ilocano at nabigyan ng mga lupain at nabigyan ng mga pagkakataon upang maghanap buhay. Kaya kung titingnan nyo, si Presidente Duterte ay kung talagang tutuusin, ang makukuha niyang boto lamang noon ay baka mga 3 million lang. Dahil na nakakonsentrate lang naman ang kanyang suporta doon sa Davao Region. Pero kung hindi niya nakuha ang suporta ng Marcos loyalist, ay siguradong talo siya. At ang nangyari kasi noon, nangako siya during campaign. It was one of his campaign promises that President Marcos Sr. Will be buried in libingan ng mga bayani. Kaya nagustuhan siya ng mga Ilocano, ay milyon-milyon niya. Yun ang dahilan kung ba't siya nanalo. Taliwas yan sa mangyayari ngayon na kapag tumakbo si VP Inday Sara Duterte ng pagka-presidente, sigurado yan, matatalo siya. At ang makukuha lamang niyang boto, maswerte na siya na makakuha siya ng 3 million na boto. At hindi mo maisasantabi na meron itong Liberal Party ng solid din na 15 million. Dahil kahit kailan, pagkat may election, national election, senator, vice president, president, palagi silang more or less 15 million. So, kung magwa one-on-one, halimbawa, ang Liberal Party at si Sara, matatalo si Sara. Kung ang mga kalaban pa ni Sara ay kahit sino sa mga kandidato na administrasyon, sigurado matatalo siya. Kasi kaya lang naman nanalo si Sara is because dinala siya ng BBM Marcos loyalist. Totoo nga na nagkaroon ng konting lamang si Sara ng mga more or less mga 300,000, yun ay dahil 300 to 500,000, di ko naman recall. Yun ay dahil na merong mga presidential candidate na ang mga ibinoto nila, yung mga fans nila o supporters nila, ibinoto instead na yung vice president ng mga kandidato ay si Sara. Dahil kasi babae, no? Mas maraming babae. Kagaya na ng halimbawa ni Manny Pacquiao. So, merong mga nagpakyaw Sara. Meron ding mga Isko Sara. Meron ding mga Lacson Sara. No? Meron ding mga Lenny Sara. So, nadagdagan ng almost 500,000 yata. Pero ang base talaga niyan is yung Marcos loyalist votes. Kung wala yung Marcos loyalist votes, talo si Sara.
Siguradong talo siya. Makikita nyo na yan, noong 2016 din, na tumakbo si former President Duterte, ang kanyang Vice President ay si Alan Peter Cayetano. Ilan ang botong nakuha ni Alan Cayetano? 5 million lamang. That despite the everyday endorsement of Duterte on TV, on radio, on billboards and all the posters and all rallies, lahat ng motorcade, sinasabi pa niya na kung iboboto niya ako, iboto niya niyo si Alan Cayetano. So anong nangyari kay Alan Cayetano? 5 million lang ng boto. Si BBM, 15 million. Si Cayetano, yung 5 million ni Cayetano, hindi mo pa pwedeng tawagin na yun ay solid na Duterte lamang. Kasi may sarili ring mga supporters at fans si Alan Cayetano. Kung mga 3 million, 2 million, meron din siyang sarili. Kaya kung i-analyze mo yan, ang talagang sumunod lamang kay Digong, mga 2 to 3 million lang. Kaya si Sara, pag tumakbo sa 2028, I am so sure at the most she will get 3 million. Siguradong talo siya. Paano raw po yung mga survey ngayon? Mas lamang daw po si Sara sa mga... Ay, yung mga survey na yan, huwag mong paniwalaan yan. Mga opinion lang nila yan. Ang bilangin nila kung ilan yung actual. Kung titingnan nila yung actual na boto sa, halimbawa, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, million-million yan. Don't tell me na after tawagin ni Duterte si presidente na adik at saka bangag, don't tell me iboboto pa siya ng anak niya. Yung anak niya iboboto. Hindi na yan. Yung survey kasi na yan, nagsisurvey lang naman sila sa ilang tao lang eh. Pero hindi nila ma-survey yung buong Pilipinas. Yun ang hindi nila magawa. Dahil nag-ano lang sila, nagpo-propaganda lang. Nagma-mind conditioning. Sigurado ako, pag tumakbo si Sara, talo siya. Sure na sure yan. Kasi hindi siya iboboto ng mga Marcos loyalist eh. Pagdating sa mga gagamit, sino po talagang mga gagamit? Aba, una-una, nung tumakbo si Presidente Duterte, humingi lang rin siya ng tulong sa mga Marcoses eh. Di ba? Punta siya ng Ilocos, ganyan. Alam mo ba na at that time 4% lamang ang internal survey namin yun na makukuha ni Duterte at that time. Kaya humingi siya ng tulong dahil napakahina niya sa Central Luzon, sa Northern Luzon. At doon naman sa Visayas, ano lang noon, 50-50 lang noon. Kaya ang swing vote talaga ay yung Central Luzon at saka Northern Luzon. Dahil pagdating naman dito sa may sa ibabang Luzon, Southern Luzon, kagaya ng Bicol, Legazpi, ang hindi naman nila hawak yan dahil ang talagang kandidato naman yan ever since Liberal Party. So hindi pa rin nila makukuha yan. Yan nga kung makikita nyo, yung rally ng Maisog, ang konti-konti naman umaatin. Kasi wala naman talaga silang puwersa na sarili. Una-una, kung bibilangin mo kasi ito pag merong public opinion, public support, dito makikita mo pagka may mga advocacies, dito sa Maisog, hindi sila kinakampihan ng kaliwa o ng mga komunista. Di ba? Hindi kagaya dati, pag may rally, basta against administration. Kahit sino administration, dyan yung kaliwa. Pero ngayon wala. Ayaw ng kaliwa sumama sa mga Duterte. Pangalawa, yung Catholic Church. Dati pag may mga rally-rally against administration, nangunguna pa yung mga pari, yung mga obispo na mag-join sa denounce ng kung anuman administrasyon. Pero ngayon, sila pa yung nauuna magmisa-misa. Ngayon wala. Hindi sila pinapansin ng Catholic Church, ng mga bishops. Ang INC, hindi rin sila pinapansin.
Samantalang dati, pagka mayroong mga advokasya na ganyan, although hindi officially ini-endorse ng INC, ang ibang mga miyembro nila ay sumasali dahil gusto nila na makiisa. Pero ngayon, wala. Wala yung INC. Ganon din yung Philippine Independent Church. Wala rin makikitang kahit na anong statement or support dyan sa mga sinasabi ng mga maisog na nausog. At yung mga Liberal Party, hindi sila sumusuporta dyan sa mga ginagawa ng mga Duterte. Ganon din yung lahat ng mga political parties, kagaya ng mga NPC, nationalista, no? Aside from Liberal Party. Wala, hindi nila pinapansin. Kaya makikita mo, yung mga maisog rally, napakakunti ng tao. Yun lang mga nababayaran nila, yung mga hinahakot nila, ang konti-konti. Mas marami pa ang umaattend at nanonood, mas marami pang interesadong pumunta pag merong gay beauty contest kaysa sa maisog, no? Nakakaaliw naman na kasi yung ating mga gay beauty contest, mas gusto pa ning panoorin ng tao yon kaysa diyan sa maisog. Maisog na nausog. Isipin nyo, mas marami pang nanonood sa mga gay beauty contest kaysa sa maisog rally. Di ba? Nakahiya yun, di ba? Magsisigaw-sigawan pa kayo dyan ng mga about BBM. Yun pala ang konti-konti nyo. Nakakatawa yan, no? Isipin mo, mas marami pang nanonood sa gay beauty contest kaysa sa maisog rally. Kaya nga tawag ko dyan, maisog na nausog. Okay, so yan po ang ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, salamat po, naway lagi mo akong gabayan sa aking buhay. Sa patnubay mo, hindi ako matatakot sa anuman. Dahil kaya mong lutasin ang lahat ng paghihirap para sa akin. Naway bigyan mo po ako ng daan at pawiin ang stress at pasanin sa aking buhay. Mangyaring gawing malapit palagi ang aking puso sa iyo at huwag lumayo sa iyo. Bigyan mo po sana ako ng pusong puno na pag-asa para sa iyo. Ikaw lang ang lagi naming maaasahan, ikaw ang aking suporta at kalasag. Pinasasalamatan kita at pinupuri ka magpakailanman. Idandalangin ko ito sa pangalan nating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple wants to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and do some